Hello guys, panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo sa mga ka-adol. So ngayong araw na to mga kalods, pag-usapan naman natin kung sino ang new speaker of the Philippines mga lods. So walang iba kundi si Faustino Bujidi. So hindi ko naman siya sabing hindi siya karapat-dapat mga ka-idol. Kaya nga natin pag-usapan ngayon ang kanyang bilang isang new speaker of the Philippines, bilang isang new speaker of representative sa Pilipinas na pumalit kay Martin Romualdez mga ka-idol. So kung hindi ko ni-question mga dito mga lods yung pagpili sa kanya, na kung mayroon nagsasalita na hindi siya kakarapat-dapat, siguro kailan lang siguro mga ka-idol. Kasi kung iba background check mo yung tao na to mga lods, bilang isang new speaker, karapat-dapat talaga siya. Pero ang nakapagtaka lang dito, kasi ang nag-nominate sa kanya si Sandro Marcos, no? Di ba? Di ba mga ka-idol? So parang sila-silang din nagbobotohan. So ngayon, kung iba-background check natin yung ating new speaker, karapat-dapat naman talaga siya. Kasi kung sa politika, isang banggiitang politika to ng Isabela, mga ka-idol. Kasi nagsimula siya noong 1992 to 2001. Naging mayor po siya ng Kawayan, Isabela, mga ka-idol. Naging mayor siya ng Kawayan. Kumbaga, nag-last term siya. Di ba? Hindi mo siya magaling kung hindi siya magaling manungkulan sa kanilang bayan. Kasi maabot siya ng last term niya eh. Oh, pagdating ng 2001, naging congressman siya hanggang 2010. Di ba? Napakalaking marami siyang karanasan sa politika. Kumbaga, banggiitang politician. Oh. Naging pa to mga ka-idol, naging gobernador pa tong mga idol pagkatapos ng last term niya bilang isang congressman. Nag-gobernador ng Isabela to mga ka-idol. Year 2010 to 2019, 9 years, di ba? Tapos naging congressman, naging vice gov siya noong 2019 to 2025. Kumbaga talagang talagang banggiitang politika tong si new speaker of representative of the Philippines. Nabulol-bulol nagkabulo-bulo na tayo mga ka-idol ha. So yun, pagka ngayon tumakbo ulit siya ng congressman, ngayong taon na to nanalo ulit siya ng congressman mga ka-idol. Kaya ngayon, kung i-question mo yung background niya, karapat-dapat siya maging new speaker. Wala tayong question doon. Kasi, banggiitin na siyang politician eh. Isang dynasty ng isang bayan ng Isabela. Kumbaga, puro di na ang namumuno sa Isabela. Nasulot man sila ng kalaban nila isang beses ng gobernador. Pero bumalik ulit yung yung pagkaupo nila bilang isang pinuno ng isang bayan ng Isabela mga lods. Pero ito lang yung maging kunting disagree ko, kasi tinanggal si Romualdez bilang isang new speaker. Hindi naman siya tinanggal, nag-resign siya. Pero bakit inominate pa rin nila to si parang sila lang din ang namumuno mga lods. Pero wala naman tayong question doon kung wala man tayong magagawa, kasi yun naman ang nanalo ng new speaker, di ba? Pero sana wag naman siya magpagamit, kasi alam naman natin na ang hiling ng taong bayan na mabigyan yung mga flood control na ito na naging ghost project ng ating bansa, na isang napakalaking corruption sa ating bansa. Yun naman talagang hiling ng mga kababayan natin na bilang isang Pilipino na mabigyan ng
kung sino yung mga nagkasala, di ba? Mabigyan ng hustisya kumbaga. So sana kahit sila yung nag-nominate bilang isang new speaker, mga ka-idol, kasi siya ang si Santos Marcos ang nag-nominate kay kay new speaker di ba? Sana maging magampanan niya yan yung tungkulin niya bilang isang new speaker, mga ka-idol. Kasi napakalaking yan isang hamon yan sa taong bayan. Na sana kung anong ginawa niya sa kanyang bayan, igawa din niya dito sa ating bansa. Na hindi siya magpagamit, dapat ilagay niya sa tama yung mga nangyayari at ipagpatuloy yung pinaglaban ng taong bayan. Yun lang naman ang sudyot ko dito, mga lods Kung politician ang pinagbabasihan natin dito, kung sa kanyang hindi yan questionable bilang isang House Speaker, mga lods. Kasi marami siyang isa siyang banggiitang politician. Kumbaga, isang maraming alam, maraming mga pinagdaanan na kanyang sinalihan at siya'y nanalo sa kanilang bayan, mga lods. Di natin siya maku-question yun, mga ka-idol, kasi na siya, matagal na siya politika, di ba? Ang kinu-question natin dito, sana nga magampanan yung tungkulin niya bilang isang new speaker sa ating bansa, na sana mabigyan ng hustisya yung mga korap dito sa ating bansa, mga lods. At sana naman hindi siya magpagamit, mga lods kasi alam naman natin, kasi sino ba si Sandro Marcos, anak ni BBM? So siya rin nag-nominate, siya din pumili. So sila rin na nag-uusap, mga idol, di ba? Pero yung kaalaman niya sa politika, hindi natin kinu-question yan, mga idol, kasi mas marami siyang karanasan. Di ba? Marami siyang alam, mas marami siyang karanasan sa bilang isang House new speaker in the Philippines, mga ka-idol. Kaya ang natin ngayon sa Pilipinas, sana maging bias po siya sa lahat ng mga nangyayari. Hindi siya kumampi sa kabila, hindi siya kumampi sa kabila. Kung ano yung nararapat na ihayag niya sa ating nangyayari sa flood control na ito. Kasi yun naman lang napakalaking nangyayari sa ating flood control na sa Pilipinas, mga ka-idol Itong ghost flood control in the Philippines, puro naman baha. Puro naman tayo binaha, di ba? So sana yung mga investigahan ngayon, yung mga pinalitan niya. Alam mo, sa totoo lang, di natin siya sabi na siya ay nag-resign, siya ay ligtas. Dapat imbestigahan din yan. Imbestigahan na lahat ng mga nandyan nakasangkot dahil nadawit ang kanyang pangalan. Imbestigahan na rin si Martin Romualdez para walang maging bias, walang maging kakampi. Kasi siya ang pumalit. Di ba? Sana, mga idol, maging okay ang ating bansa. Dahil iba-iba na rin yung namuno sa ating mga House of Representative, sa ating Blue Ribbon, sa ating Senate President. Wala akong sinasabi na hindi sila karapat-dapat, but sana hindi lang malihis yung investigasyon sa mga nangyari sa atin sa Pilipinas, mga lods, mga kapikon natin dyan. So sana maging okay sana lahat at dapat mabigyan ng katurungan yung mga taong nagkasala. Sana makulong sila, di ba? Kapag mahirap nga, ang bilis makulong, yun pa kaya mga nagkasala, yun na yung mga ebidensya, di ba? So yun lang, mga ka-idol, mga kapikon. Maraming salamat sa lahat ng subscribe, sa lahat ng nagpalo sa ating YouTube channel. Maraming salamat, mga kapikon. Sana paki-like and subscribe para lagi ka updated sa ating mga videos. Maraming salamat. God bless you. Love you, Mama Church. Bye-bye. Love you all, guys.